Yo, what's up guys? Today, ako nga pala si Midrian Kalubayan ng Kabisinero, and today nandito tayo ngayon sa Imus upang bisitahin ang kanilang sikat na Imus Longganisa. Pero ang longganisa na bibisitahin natin ay ang tinatawag na Toklongganisa na matatagpuan sa Toklong 1B. Tara na, puntahan natin ang kanilang Toklongganisa. So, nandito tayo ngayon sa Toklong Multipurpose Cooperative upang bisitahin ang kanilang Toklongganisa at nandito po sa atin si Miss para introduce po sa atin ang kanilang produkto. Miss, ano po ba ang Toklongganisa? Ang tuklong longganisa po is as a native sausage na ginagawa at pinoproduce ng Toklong Cooperative. Ano naman po yung mga masarap po ibagay po dito sa Toklongganisa? Actually, marami. Bagay siya sa long silog na tinatawag. Pwede rin po siya i-topping sa spaghetti or kung anumang pasta na iluluto nyo. Ganun din sa empanada. Karaniwan, yun ang pinapalaman doon na magiging masarap na product ng aming longganisa. Tapos, marami naman po bang mga suki dito sa Cavite? Marami naman. Kasi marami kaming members. Actually, lahat ng members namin nagpapatronize ng aming product. So, speaking po sa cooperative lot po, kailan po ba siya nag-start? Ito nag-start sa actually year 1982 na formalize tong aming kooperatiba. Pero nung una, samahang nayon pa siya, yung mga samahan na magsasaka ng araw. So nung yung nabuo ang RA 9520 o ang Cooperative Act of the Philippines, so iniregister ito sa CDA, kaya naging multipurpose cooperative naman. Ano po yung mga opinion niyo po about sa mga native ingredients sa Cavite? Ang mga native ingredients sa Cavite, actually masasarap kasi may mga product tayo dito at saka may mga pagkain na kinukuha natin sa native. Ngayon, kung paano yung paggagawa katulad ng longganisa namin, yun ay gawa. Kumbaga, yung isa sa main ingredients namin is the garlic kasi sinatawag na longganisang Imus. More on garlic siya. So, kasama siya pork casing, baka, soy sauce. Yun yung mga ingredients na nakapagpapasarap sa mga pagkain dito sa atin sa Imus. Bakit mas gusto niyo po gamitin yung mga native ingredients na po ito kaysa po sa mga ibang ingredients o yung mga imported? Kasi mas masarap ang lasa niya. Saka mas nanunuot yung talagang mapapalabas mo kung ano talaga yung lasa ng isang product mo. Halimbawa, mapa-chicken man siya o pork, mas masarap yung talagang native na ingredients ang ginagamit. Ano po yung nakikita niyo pong future sa mga ganitong ingredients po? Actually, pag na-preserve natin siya, mas maganda siya in the future kesa yung mga, kumbaga sa gamot, synthetic, hindi siya maganda. Pag talagang pure at saka ang ginagamit mo galing talaga doon sa isang, halimbawa sa isang, sabihin natin prutas, mas masarap siya. Kaysa dun sa gagawin mo pa siya, lahaluan mo pa siya o sa powder, mas masarap syempre. Yung talagang fresh ang ginagamit. Ano po yung ginagawa po nung, kunyari, ito pong Imus para i-promote po yung paggamit ng mga ganitong ingredients po? Dito sa amin kasi, ang product namin longganisa. So, 1 pound, 1 product siya, nanalo siya as 1 pound, 1 product sa City of Imus. So, pinopromote namin sila pag may mga trade fair, sinasabi namin na yung ginagawa namin product is walang preservative. So, mga native talagang ingredients yung ginagamit namin. So, mas maganda siya kung nakikijoin siya sa ibang mga SE na tinatawag. Katulad nun, nito lang kahapon, 2 araw kami naka-trade fair dun sa district. So talagang ang
mga product ng lahat ng, actually na hindi lang naman cooperative eh. Sinusupport din namin yung product ng mga iba dito sa Imus. Katulad merong mga chicken longganisa, ganun din. Sinusupport namin siya. Ito naman po, paano naman po yung mga local businesses po sa Cavite? Paano naman po sila nakaka-promote po? Sila, actually kasi mas maganda kung mag-join ka dun sa ibang grupo eh. Kumbaga hindi yung, halimbawa ikaw lang. Katulad sa cooperative, dito sa cooperative, sinusupport namin yung bawat isa na cooperative dito sa Imus. Kung ano yung product nila, actually meron dito na Pasyan Lubong Center dito sa ICF. Lahat ng product nandoon. So, lahat ng product, sinusupport nila, nag-order sila sa amin dito, binibenta nila. So, pinopromote din nila yung product ng aming cooperative. Hindi lang, kumbaga kami lang yung, aside from selling it with another supermarket or store, kumbaga, meron din support dun sa cooperative na amin, sa federation na aming sinasabihan. Paano naman nyo po napapa-endorse yung ibang tao para itry po yung mga native ingredients or native products? Native product. Actually, kapag nandito, dun sa mga member namin, kasi meron din silang mga tindahan. Yung mga member namin, may sariling tindahan. Pinopromote din nila yung product ng longganisa. Pinopromote nila na yun, walang preservative na ginagamit. All pure and natural. Kaya siguro, dahil doon, kaya medyo marami din kami. Actually, yung City Hall of Imus, kaka-order lang din sa amin. Yun ang pinamigay nila nung nag-celebrate ng flag nitong May 28. Yun ang pinamigay nila dun sa mga bisita nila. So, with the help of the city government of Imus, napopromote din yung longganisa namin. And napopromote din yung native na product na, kasi longganisang Imus is native from Imus. Ano naman po yung naiisip nyo about sa mga fusion cuisine po and kung sustainable po ba siya? Actually, seasonal din eh. Kasi minsan mabili, minsan hindi, syempre. Kasi, ang iniisip lang namin doon, kung halimbawa may time na hindi mabili. So, ang member naman namin, ang sumusupport namin para masustain yung product namin, masustain din yung pangangailangan ng aming cooperative. Yung mga ways po yung pang fusion kasi pagkasasama po ng mga iba-ibang ingredients po. Kunyari po mga Valenciana at siyalo po sa toklong ganisa. Paano naman po siya nakaka-affect sa pag-influence po sa pagluluto sa Cavite? Actually, masarap din siya kasi as a topping, masarap yung longganisa, di ba? Kumbaga, longganisa itself, kahit anong gawin mong luto doon, masarap siya. Kumbaga, iluto mo man siya ng may casing or walang casing or yung tinatawag namin longganisang hubad, masarap siya. E di, what more to itatapping siya dun sa Valenciana, mas masarap siya. Siguro mas ilalabas mo yung tunay na lasa ng longganisa, tunay na lasa ng garlic. Pag naisama mo pa doon sa Valenciana, syempre mas okay siya. Bakit po ba importante i-preserve itong mga native ingredients na native products po ng Cavite? Kasi yung product natin, pag talagang pinreserve natin hanggang sa future generation is maipapasa natin. Katulad itong longganisa namin, longganisa is Imus. Actually, product yung mga lolo at lola namin nung araw. So parang binabalik lang namin, actually hindi naman siya nawala kasi sa palengke, ganun pa rin mga longganisang Imus na kaano. Kumbaga, yung product lang namin talagang kumbaga pinresent namin para maging accessible sa hindi na sa members namin sa ibang mga lugar din dito sa atin sa Imus. Hindi lang sa Imus, sa buong Cavite. Actually nakakarating siya sa Noveleta, Kawit, Dasma, or even sa 13 kasi may nag-order din dun sa amin. Medyo mo 1970 to 2024. Still standing Kasi, kaya naman kasi nagamit yung gata ng yog. Wala pa kasing gatat noon. Opo. Oh.